Unang binuksan noong 1892 sa taas sa 65 feet ang Cape Boyador Lighthouse, ang pinakamataas at pinakamatandang parola sa buong Pilipinas na gumagana pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang reputasyon nito bilang kauna-unahan at pinakamatayog na parola sa Ilocos Norte ay tila natabunan na ng negatibong reputasyon. At sa halip na anyayahan ng mga turista para bisitahin ang lugar, iba yung pag-iingat at babala ang binibigay ng mga residente sa sino mang gusto pumunta sa parola, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Sir Ryan Eigenman, buksan ang mga mata. Balasan ang pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Isa sa sikat na puntahan dito sa hilagang parte ng Ilocos, ang bayan ng Burgos, at ang madalas na dinadayo ng mga turista, ang isa sa pinakamataas na parola sa Pilipinas, ang Cape Boyador. Ang Cape Boyador, around 1892. So that means yung latter part na 19th century. Sa ngayon, yun ang pinaka-tallest sa ating lighthouse in the entire country. Sabi pa nga sa buong Asia. Malaking tulong ang pagkakaroon ng lighthouse para sa mga sasakyang pandagat na bumabaybay sa ating bansa. Noon, ang lighthouse importante. Ngayon meron na tayong underground mga cable di ba? Pero noon talagang lighthouse sila nagdi-depend for direction and for safety. Pero di biro ang magkaroon ng ganito kalaking struktura. Mano-mano raw kasi noon ang pagpapailaw ng lighthouse. Mahirap noon. The mechanism noon is generator. Palagi kaming mag-paandar sa gabi at babantayan namin magdamag ng ilaw kasi ayaw nilang mamatay yung ilaw sa gabi. Dahil sa hirap ng pagpapatayo ng ganito kagrandiosong struktura, pinaniniwalaan din ng marami ang nagbuwis dito ng buhay. At time of Spanish government pa, ang alam ko, maraming daw namatay dito. This is forced labor. Maraming namatay dito, kung hindi makaano ng tao, sinabunutan, at mamatay, baka ganyan ang kaluluwa ng mga taong namatay noon. May kataga sa Ingles na kung tawagin ay The Witching Hour. Ito raw ang mga panahon kung saan pinakaaktibo ang mga espiritu, mga multo, mangkukulam, elemento, at sinasabing lumalakas din daw ang kapangyarihan ng black magic. Ang mga oras na ito ay sinasabing nasa pagitan ng hating gabi at alas 3 ng madaling araw. Ngunit sa lighthouse ng Cape Boyador, tila baliktad ang witching hour. Imbis na hating gabi mag-umpisa, tanghaling tapat pa lang, nagpaparamdam at nagsisilabasan na ang mga multo. Dahil sa katandaan ng Cape Boyador, marami ang dumadayo dito para mamasyal. Bukod sa magandang tanawin, dagdag din sa atraksyon nito ang mga bumibisita at kwentong iniiwan ng bawat namamasyal dito. Maging ang mga di nakikita ng ating karaniwang mga mata na animoy nakamatsyag sa ilang mga turista.
Isang sanay na biyahero si Yam Manuel at sa bawat lugar ng kanyang binibisita, isinusulat raw niya ang kanyang mga naging karanasan sa kanyang online blog. Nag-start pa lang nun yung parang nauso yung travel vlogging. So I thought na one of yung sa vacation ko, why not travel to Ilocos to document nga yung mga old places doon, mga tourist attractions. It's more of a backpacking trip for me. So after kong bisitahin yung windmills, I decided to drop off nga doon sa lighthouse. It's along the way naman siya pauwi sa Manila. Hindi inakala ni Yam na ang isang ordinaryong pamamasyal sa isang tourist spot ay magiging kakaibang karanasan pala para sa kanya. Narinig ko na nga na may mga voices. So I thought, andun nga yung caretaker. Nung narinig ko yung mga voices ng caretaker na sumisigaw doon sa mga bata, I thought na may tao doon. So okay lang na umakyat. At hindi pa raw dito natapos ang pagpaparamdam sa kanya sa lighthouse. And then umakyat ako papunta doon sa tower. Nakita ko yung tower, nakalock siya. Pero normally nakabukas siya according to sa mga websites na binisita ko na pumunta daw sa lugar. Napaisip ako, how come may narinig akong voices kanina and then nakalock naman yung mga pintuan nun. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo. Pero at that instance talagang isang experience na ayaw ko na maulit. Tila sinasadya raw ng kung anong espiritu na maging kakilakilabot ang karanasan ni Yam. Nung narinig ko yung mga whispers, syempre nagtaasan na yung mga balahibo ko. Tapos, at that moment, may mga bumubulong na matanda sa mga bata. Parang galit ba? Napaalis ako. Syempre, tumakbo na ako noon.